magmahalan po. Praise the Lord. Hallelujah. At ngayon po, ating ipahayag yung ating expression ng ating pagdiriwang na yan ng Pasko na yan. Kagaya na sinabi ng awit kanina, yung Pasko na yan ang kinasasabi ka na araw. Kinasasabi ka na araw po hindi po pinupospong, hindi po pina-atras dahil wala pa kaming budget, wala pa kaming pera. Kahit ano pong mangyari, may budget tayo o wala, tuloy pa rin po ang Pasko at nangyari na po ang Pasko. Amen! Naganap na po ang Pasko at nangyayari po, itinagdiriwang lamang po natin ito taon-taon at kailangan ipagdiwang dahil napakahalaga ng naganap sa Pasko na yan. At ang mensahe ng Pasko na yan po ay buhay. Buhay mo at buhay ko na kung saan ay ipinagkaloob, ibinigay, inirigalo ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kung hindi po sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, ikaw at ako ay wala rito at wala tayong dahilan para magdiwang at umawit ng Pasko na naman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus is the reason for the season. Siya lamang ang dahilan. At ang ating pinagdiriwang sa okasyon na ito ay yung buhay na ating pinamo dahil sa ating Panginoong Yesus. At ang bawat isa sa atin nandito ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Pinagpala ng buhay na ibinigay ng ating Panginoon gaya ng preach ni Pastor John kanina. Pare-pareho tayo pantay-pantay na nakatanggap ng buhay na yan. Wala dito magsasabi, ako hindi ko naramdaman. Kung hindi mo naramdaman, sana ikaw ay nakabaon na sa lupa o wala ka dito. Amen? Pero dahil ikaw ay nakatanggap nun, nandito ka po. Whether sabihin mo hindi mo naramdaman, nasa iyo. Ano ba ang kahulugan ng Pasko sa iyo? Kung ang kahulugan ng Pasko sa iyo ay material. Kung ang kahulugan ng Pasko sa iyo ay isang okasyon lang, maraming okasyon lang. Mabibigo ka, mabibiscourage ka. Pero ang kapaskuhan po, ang kahulugan ay buhay. Buhay mo at buhay ko dahil kay Kristo. Amen? At dahil pinagdiriwang natin ang kapaskuhan, masasalamat natin yan at tayo ngayon, hanggang ngayon ay mga nabubuhay. Pasalamatan natin ang Panginoon at bilang pasasalamat sa Kanya. Sabi po yung tatlong pantas, kanina, kinawit ko na narinig ko tatlong hari. May tatlong hari nagsigalaw. Sa Tagalog talaga ng three wise men. Tatlong hari, tatlong pantas. May, kasi iba yung tuloy. May tatlong pantas nagsigalaw. Hindi ba paluhin natin man? Okay. Sa kanilang pagdalaw at kagalakan, nakita nila yung kagalakan at naranasan nila yung kagalakan na makita nila yung sanggol na tagapagligtas. At dala-dala na nila. Mula pa sa malayong silangan sila nang galing at lakbang. Ang dala nila ay mga regalo, ginto, kamanyang, at insenso bilang kanilang handog doon sa Panginoon. Sila ay sumamba, nagpatirapak, at nagkaloob. Nilubos nila ang kanilang pagdiriwang, nilubos nila ang kanilang pagsamba sa pamagitan ng kanilang pagkakaloob. Ngayon naman tayo, lubusin natin ang pagdiriwang ng pasasalamat sa Panginoon sa buhay na Kanyang kaloob sa atin sa pamagitan ng ating pagkaloob din naman sa Kanya. Wala tayong maririgalo sa Kanya. Hindi natin siya maririgaluhan ng gamit o whatever. Ano yung ating maibibigay sa gabi nito? The best. Bilang pasasalamat sa buhay na yung tinanggap. Sukatin mo, evaluate mo yung buhay na mayroon ka ngayon. Na kung hindi dahil sa Kanya, hindi ka na mag-i-exist. Amen? Kaya sa oras na ito, pwede bang ipila natin to? Meron po tayong ginagawa taon-taon bilang ating paghandog, pagkakaloob sa ating Panginoon. Gagawin po natin ito kaya yung ginagawa natin taon-taon. Masasalamat sa ating Panginoon. This is not your tithes. Tithes, huwag nyo ilalagay dito yung tithes nyo. Your offering sa Panginoon, your best offering to God, bilang pasasalamat sa buhay
buhay na mayroon ka ngayon. We cannot outgive God, totoo. Kung susukatin natin, i-evaluate natin what we have now, mula sa pagdana sa mga pagsubok, mga pagtatagumpay, kung paano tayo patuloy pa rin nagpapatuloy sa buhay ng sa pananampalataya. We cannot outgive God. Only magagawa natin giving the very best. Ilang handog natin sa Kanya. Gaano ka magpapasalamat sa gabi ito, si Lord lang nakakaalam. As you give unto the Lord, cheerfully, lovingly, and generously. So gagawin po natin, yung may birthday ng January, mauuna muna, magkakaloob. Sunod-sunod po yan, February, March, yung may birthday ng February, ng March, April, hanggang matapos po, okay? So, simulan po natin ngayon. Ginatawagan ko po si Brother Mark para madalangin sa ating pagkakaloob. Ihanda po na natin ang ating mga kaloob. Yung nais natin ibigay. The best at masasalamat natin sa ating Panginoon. Sige po. Sabi po sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. So mas pinagpapala po ang tao na nagkakaloob kaysa binibigyan. So ngayon pong gabi nito ay test ng ating Panginoon ang ating faith. So hindi po tayo, hindi tumitingin ang Panginoon Diyos sa halaga. Hindi tumitingin ang Diyos sa halaga o magkano ang ilalagay mo. Tumitingin siya sa puso. Ang laman ng puso natin kung gaano tayo gustong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Merong isang story sa Bible, yung story sa Bible tungkol sa isang napakayamang tao at isang balong babae. Yung pong balong babae, nagbigay lang po ng, simple po siguro, nagbigay lang po ng konting barya. At yung mayamang tao, nagbigay ng malaking halaga. Pero sabi ng Panginoon, mas higit na nagbigay yung taong babae na balo. Bakit po? Dahil andun ang kanyang puso sa pagsunod. So sa ngayon pong gabi, ay titingnan po ng ating Diyos ang ating puso. Puso, kung paano tayo papasalamat sa Kanya, sa isang buong taon na tayo kanyang pinagpala. Meron pong 365 days sa isang taon. Meron pong 365 days. Araw-araw po, na binibigyan tayo ng buhay, isa na pong pagpapala po yun sa ating Panginoon. Kung kaya ngayong gabi, atin pong hawakan, ating pong mga offering, at ating pong pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos, at tayo pong lahat ay yumukuha ng langit. Our Father God in heaven, once again, we would like to glorify you. We would like to thank you for all the things that you have done in our lives. Salamat po Diyos sa inyong mga pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakalog sa bawat isa. Salamat Panginoon sa isang taon inyong pong pag-iingat sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, sa mga may asawa Panginoon. Salamat po sa inyong pong pag-iingat sa amin. Salamat po Diyos sapagkat kayo ang aming Diyos na aming masasandigan sa panahon ng aming pangangailangan. For we can depend on you, Father God, in times of need, in times of trouble. You are our perfect peace. Panginoong Diyos, sa gabi po ito, handa po kaming sumunod sa iyong tawag at tagubilin, Panginoon. We will give, hindi dahil sa ito ay nararapat lamang gawin. We will give because we love you. More than anything else, gagawin namin ang bagay nito ng pagkakaloob sapagkat ikaw ang una nagpakita ng pag-ibig sa bawat isa. Salamat Panginoong Diyos sa kaloob mo, sa gift mo Panginoon na ibigay mo sa amin, sa kaloob ng kaligtasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang pinakasentro at puso ng okasyong ito ng Kapaskuhan. Lord God, hindi namin kayang sabihin pa ano pa man ang mga salitang pasasalamat. There's no word that can suffice all the things that you have done in our lives, Panginoon. Kung kaya Panginoon sa gabing ito, tingnan mo ang aming mga puso, pakasaliksikin mo ang aming mga puso, at nawa o Diyos, ang puso namin ay mayroong puso na pagsunod sa iyo. Salamat po Panginoon, alam ko Diyos, na kayo po ang siyang magbibigay nito sa kanila. You will give it to them, Father God, ng higit sa kanilang inaasahan. More than that they have expected, Lord God. Ibabalik mo ang anumang kanilang ibibigay ngayong gabi ng higit, Panginoon, ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sa tanging pangalan ni Cristo Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ito yung lahat na may birthday ng January.
Buwan na nagbubukas patungo sa December. Hallelujah. Uy, marami-rami sila. Praise God. October. Christmas morning. Christmas morning. Praise God. Hallelujah. Maraming pinagpala ng October. Ito, dahil kung ikukumpara natin sa ginawa ng Panginoon, hindi natin pwedeng sumagot. Pero ito ay isang pagpapahayag ng expression ng ating pasasalamat sa Panginoon. Tingnan po natin, pakinggan po natin ang pagbati ni Pastor Jude ng Pastor Jude. Sa inyo lahat, kami po ay bumabati ng ligayang Pasko sa aming lahat. Una, kay Pastor Nori, nakasama namin na nangangalan sa ito ng Panginoon. Gayon kay Pastor Sel at ang bumubuo ng HFGC sa Santo Tomas. Gayon kay Pastor Joy Remunda, na siya po ang mamumulo sa HFGC Quezon City. At sa lahat ng mga deacons, gayon din sa mga ministries, intercessories, follow-up, sa tambourine, music, youth, children, at saka young professional. Sa aming family, si Michael, si Jamie Ann, ang aming si baby si Nathan, ang aking nanay, at lahat ng mga kasama ko na
si Grangie, si Myla, at saka si Esther, at lahat ng members ng Harvest Moon Gospel Church dito po sa ating Mother Church sa Pasig. Kami po na nandito ngayon sa New Jersey, na malamig na ang klima dito para sa Pilipinas. Bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at magiging bagong taon. Hindi po namin kayo nalilimutan, magkalayuan tayo, pero lagi namin kami kayo kasama namin sa panalangin. Let's pray for one another. Again, Merry Christmas po sa inyo. Nais ko rin batiin yung iba pang mga leaders at mga mangangaral ng ating church diyan sa Pasig. Sila Brother George, sila Brother Mark, Brother Anthony, yung mga deacons natin, no? Sila Chocolab, Marty Hawk, yung mga kilabot na mga manunugtog sa ating music ministry. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At hindi ko na iisa-isa pa napakarami ninyo. Hindi namin kayo nakakalimutan. At dahil sa dami ng mga pangalan na nasa aking isip, hindi ko na masabi lahat. Pero tandaan ninyo ay bahagi palagi ng aming pananalangin. At tandaan ninyo na ang aming pagparito sa dakong ito ay mayroong layunin. Ito'y bunga ng ating pananalangin. At ang mga susunod na pangyayari ay iniiwan natin sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon at maging productive ang aming pagparito sa dakong ito. Isama ninyo kami sa inyong prayer na magkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi ng malakasan ang salita ng Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung ating mga pastor, pastora kayo talagang, alam niyo po, baka kung inakala ng iba sila ay nag-resign, hindi po sila nag-resign. Last night, kagabi lang po, kami ay magkasama nila pastora through Skype, minomonitor niya kami sa aming intercessory prayer. And weekly po, siya po ay sasama sa amin sa prayer. Ginagampanan po nila yung kanilang gawain pa rin as head pastors po sa atin. So, ito po isang bagay na nakakatuwa. So, yung akala ng iba na umalis sila, nag-resign sila, hindi po. At sa katotohanan, humihingi sila lagi ng panalangin. Kanina na umaga, lagi po kami may pag-uusap ni Pastor Rami. Kanina umaga lang po ay nandun kami na nag-uusap ni Pastor Rami at sinishare niya yung pasamin doon sa mission sa New Jersey and Philadelphia. At damang-damang ko po yung presence ng Panginoon. Yung pasamin, mas may pasamin ako nararamdaman doon. Kesa dito, kahit na sabihin natin mahirap na naiwan kami dito. Pero kung ng Panginoon ay nagagampanan by the grace of the Lord. Pero mahirap po yung kalagayan nila doon nila Pastor para sa kalaman na lahat. And tinatawagan ko ang lahat ang atensyon para ipanalangin po natin sila lagi. Last night we really cry out to God for that nation. Seryoso po yun mga kapatid. Hindi po sila nagpapakasyon doon na akala ng iba. Kung sila ay pinitisyon ng kanilang anak. Ang trabaho po nila ngayon at focus nila ay nasa mission. And hindi sila basta-basta makakilos dahil kailangan nila ng provision. Kailangan nila yung direksyon patuloy ng ating Panginoon. Kaya with that direction of God, tuloy-tuloy ang kilos and provision po. Kaya yung ating pinagkakalog linggo-linggo rin ng missionary offering, i-extend po yun. From now on, may extend doon sa kanila. Kasama na po yun sa ating pinagkakaloob. So, naggumawa tayo ng una ng gesture, pero ito po ay tuloy-tuloy na po. Kaya nga sabi nila, Pastora, kung magagawa nila mag-tent making sila doon, magtatrabaho, para masuportahan yung gawain doon, gagawin po nila. Kasi nung una, ang nag-finance sa kanilang mission ay yung kanilang manugang, pati yung pagkain doon. Pero yung mga sumunod na hindi na sila ganun basta-basta makakilos dahil nahihiya sila, hindi po nila inaasa yun. Meron po silang church na pinagalingan. Tayo po yun mga kapatid. Unang kailangan natin na gawin, suporta sa kanila, panalangin po. Cry out to God. Kasi meron kami revelation na na-receive last night, yung birth pain, yung word of birth pain, na talagang ipaglilingin nila muna yung gawain doon. Marami silang nararanasan. There might be discouragement.
iba't-ibang mga mararanasan, mga pasanin, problema, suliranin doon at pagdadang ng kaaway. But praise God, mayroong pangako ang Panginoon ng katagumpayan at pagsama ng ating Panginoon. Only maging isa po tayo sa pananalangin sa ating mga pastor ngayon. Sabi nga ni Pastora, sabihin mo sa kanila, tulungan kaming manalangin dito. Hindi kami dito pwede magpapedik-pedik kasi pag nagpapedik-pedik, papasok ang pananamig, papasok ang pangihina, papasok ang discouragement. Uwi na po sila sa katotohanan. Nagbibigay na siya sa akin ng mga bagay na gagawin ko before silang dumating. Pero nakafocus pa rin doon sa gawain, sa mission. Tulungan po natin sila, mga kapatid, sa pananalangin. Kaya kung lahat ay tumayo po, tinatawagan ko Mr. Ben para mag-lead sa atin sa closing prayer. Pwede itaas natin sa Panginoon, samahan sa panalangin ng ating pastor na yan doon. Huwag mo po silang kalilimutan mula dito hanggang sa inyong tanganan sa bawat araw. Kasi natin sa panalangin, you might receive a revelation from the Lord para sa kanila po. And please, samahan sa panalangin ng mga taga-Tacloban. I cannot forget them. I always maalala ko po sila. Kung tayo diriwang ng ganito, remember them. When you eat something tonight, remember them. Please say a little prayer para sa ating mga kababayan sa Tacloban. Hindi natin alam paano nila sineselebrate ang Kapaskuhan. Amen? Let us love them in prayer. Praise God. Sige. Hallelujah tayo ng lahat, imanalangin. Panginoong Diyos na dakila, Amang makapangyarihan, maraming salamat nga po o Diyos ngayong gabi nito sa natapos ng gawain. Dalangin ko God, ang bawat isang naririto ngayong gabi, hahayo, taglay ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kapuspusan ng banal na Espiritu God. Sapagkat alam namin God, kami magse-celebrate ng Christmas, hindi dahil sa kami may bagong natanggap na regalo, kami may nakatanggap ng 13th month pay ng bonus Lord. Magse-celebrate kami dahil Ikaw ang dumating para sa amin. At salamat Lord sa kaligtasan ibinigay mo. God, hindi namin kakalimutan ng manalangin at magpasalamat sa buong taon ng pagpapala mo, sa buong taon ng gabay at patnubay mo, pag-iingat Lord, at din sa lahat ng gawa ng kaaway God, at ang bawat isang miyembro, Panginoon, ng iglesyang ito, dalangin ko God, lalo kaming lalago, lalo kaming tatanggap na pananampalataya sa iyo, at kami, Panginoon, ay lagi makikita sa aming isipan na ang kahulugan ng Pasko ay si Kristo. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Salamat, God, sa iyong katapatan. At uuwi kami, God, taglay ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Lord. At alam namin, God, maging ang mga kapatid namin na nasa Tacloban, Lord, they will celebrate Christmas, Lord. Pagkakat wala sa kanila ang lahat ng bagay na wasyang malito ng bagyong Yolanda, Lord, Ikaw ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dahil sa iyo, Panginoon, alam po namin, God, sila ay magse-celebrate, God, with a joyful heart because they receive you as their Lord and Savior. Salamat nga po, O Diyos, sa iyong pag-ibig na hindi ka kahit kailanman nagkulang sa bawat isa sa amin. Salamat po at gusto namin magpasalamat, God, sa lahat ng bagay na aming tinanggap, buhat sa iyo, Panginoon. And we just want to say, Lord, we love you, Jesus. We love you, Lord. And happy birthday to you, Jesus. Salamat, Lord, sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede mo bang kumuha kayo ng kapartner niyo, babae sa babae, lalaki sa lalaki? Visual, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sige po, babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Sige po. Bago natin kantahin yung happy birthday, Jesus. Okay, may partner naman kayo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Huwag kayo muna kakali. Sige, ulitan muna natin si Lord. Happy birthday! Happy birthday!
Patawarin mo ako.